guys, part 2. So ngayon mag-aano kami ng lobo. Bobomba kami. Guys, nakadami ng lobo. Ayan, mga pamimigay sa bata. Wow. Pag-define ng iyong salita, ito po ay maging isang spiritual na paggising sa aming mga natutulog na pananampalataya. Kami po ay nagkakamali, kami po ay mahina, subalit salamat Panginoon dahil laging andyan ang iyong grace, nandyan ang iyong blessing, nandyan ang iyong spiritual na pagpapala sa amin para kami ay patuloy sa aming pong pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Panginoon, sa bawat nanonood ngayon, sa bawat mga uma-attend ngayon, Panginoon, sa kanya-kanyang mga gawain, even in this fellowship, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ay patuloy na mag-manifest sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. We declare blessing upon blessing to be upon us, Lord, and we declare prosperity, we declare guidance in your mighty name, Father God. Kaya Ama, sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat, and let your word, Father, be done in our midst. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan. Pero hindi ito bago. Matagal na itong sinasabi ng Biblia. Kaya ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 3, there will be terrible times in the last day. Magkakaroon ng matinding bagay na mangyayari sa mundong ito. Ang tanong ngayon ay hindi kung bakit magulo ang mundo, kundi paano dapat mamuhay ang Kristiyano sa ganitong panahon. Ida-divert natin ito ngayon. Nandiyan na yung kaguluhan sa mundo, nandiyan na yung mga pangyayari sa mundo. Ang tanong, paano dapat mamuhay ang Kristiyano sa ganitong panahon? Sila ba ay dapat magpanik? Sila ba ay dapat makontentong nakaupo? O sila ba ay walang pakialam sa mundong ito? Ngayong araw, pag-aralan natin ang tatlong mahalagang prinsipyo upang manatiling matatag sa magulong panahon. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. Guys, are titinda na lang kaming fishball. Fishball, bigyan po kayo dyan. At ito ang ating manager, si Tito Mike. Piso 1/4 daw niya. Dati nakabili ka dito mga piso, 7 peraso. 19 forgotten yan dito. 2,000.
Dapat yung mga regalo nandun. Yan. Isa pa. Oh, suksok mo pa sa likod. Suksok mo to sa likod. Daming BTS eh. Doon ka natin. Doon ka. Sige lang. Doon ka. Patayin muna natin. Ay ng mga Kristiyano at ito ay kanyang ibinahagi kila Timoteo doon sa kanyang mga kasama sa iglesia. So dito po ay pinakita ni Apostol Pablo na tayo bilang mga anak ng Diyos ay makakaranas ng mga bagay na hindi kaaya-aya ang mundong ating ginagalawan. At dahil tayo po ay nananatili dito, makakaranas ang bawat tao ng ganitong bagay. No? Na darating yung panahon na ang tao po, ang sabi ng Biblia ay mahaharap doon sa tiyak na kahirapan at ito nga po ay nakakaroon na ng pangyayari. So, hello guys. Maraming salamat pala sa inyo sa mga lahat ng sumabaybay. So yun, nairaos namin yung birthday ng anak ko. Salamat sa Lord kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging possible lahat ng ito. Kasi syempre, siya naman ang may dahilan kung bakit nairaos namin yung birthday ng aming anak. So maraming salamat sa inyo guys. In behalf of my family, gusto kong magpasalamat sa inyo. Thank you. And siyempre, higit sa lahat, salamat kay Lord. Ingat kayo palagi guys. Take care and God bless.